Thank you, Lord. We welcome your presence, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, we welcome you. Hallelujah. Salamat po, Banal na Espiritu, at ikaw ay dumating sa aming invitation, Panginoon, na sakupin ang aming pagsamba sa sa unang linggo ng taon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Narito kami, tunghayan mo ang mga nagmamahal sa iyo na mga anak mo na lubos mong minamahal. At Lord, sa oras na ito, dalayan ko na magpahayag ka sa bawat puso sa dakilang pag-ibig mo, sapagkat mahal mo kami, wala kang ipagkakait na anumang bagay sa amin, kahit sa oras na ito, O God. Sakupin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, kahit ang aming pandinig. Sa araw na ito, sa oras na ito, tatanggapin namin ang iyong salita, ang iyong pangako sa taong 2015. At wala kang mga anak na matutulog, wala kang mga anak na makakamiss ng mga nais mong gawin sa kanilang buhay sa taong ito. Marami pong salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Maghari ka. Puspusin mo, Panginoon, ang bawat lugar na ito ng iyong presensya. At binababantayan namin ng mga anghel mo ang lugar na ito na walang makanakaw ng mga salita ng Diyos na aming mapapakinggan sa aming puso. At dalangin namin bawat isang anak mo ay makikinabang sa huling linggo ng taong 2015, kakaiba ang buhay namin. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan ka namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Woo! Amen and Amen! Hallelujah! Woo! Glory to God! Praise the Lord! Mupo na po kayo, sabihin nyo sa inyong katabi, manigong bagong taon. Sa kabila naman, mabiyayang bagong taon. Sa mga Ilocano, naragsak, kinaparabor nga barong atawin. Amen? Amen? Napakabuti ng Panginoon, tayo ay nakatawid. Amen? Nakatawid tayo ng 2015. Alam nyo ba na maraming hindi nakatawid? O yung bumagsak na eroplano, nakatawid ba sila? Hindi. Amen. Ipanalangin natin, alam niyo po, yung dun sa mga bumagsak na eroplano, mahigit 60 ang mga Kristiyano. Merong isang church sa Surabaya, 41 ang kanyang members na napasama dun sa bumagsak na eroplano. Merong 2 misyonaryo, 29 years old yung lalaki, 27 years old yung babae, meron silang 11 months old na anak, bumagsak sila sa eroplano. Ibig bang sabihin nito, hindi mabuti ang Diyos? Hindi. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Alam niyo kung bakit nagkakaganito ang mundo? Dahil sa maling pagpipili ng mga ginagawa natin. Sirira natin ang klima natin. Sinira natin ang kagubatan natin. Alam niyo ba kung bakit nagkakaroon ng mga tsunami, mga lindol? Kasi nawala na ang mga punong kahoy. At yung heat, explain ko sa inyo sa science, ang init ng lupa, dahil sa init ng lupa, walang nag-absorb na mga puno. Nagpo-form yan ng vapor sa kalangitan. At pagka yan hindi na-contain ng vapor yon, pumabalik dito sa lupa, yung heat na yon, pumupunta sa ilalim ng lupa, nagiging tsunami, nagiging earthquake. Nung nilikha ng Panginoon ang mundo, perfect. Pero because the earth with the heaviness of sin na ginagawa ng mga tao, kaya dapat hindi natin sisihin ang Diyos sa nangyayari sa atin. Magpuri tayo, magpasalamat, nakatawid tayo sa bagong taon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Nasilayan kong muli ang inyong gwapong mukha. Amen? Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Okay. Basahin po natin yung binasa ni Pastor Ayan kanina, Isaiah 43 verse 18 sa Tagalog. Sabi po ng salita ng Diyos, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. So ano man yung mga nangyari nung nakaraang 2014,
inutangan ka, hindi ka binayaran, minura ka, sinalbahe ka, nalugi ka, kalimutan mo na. Ay, walang amen. Kalimutan mo na yon. Amen? Sabi niya, alalahanin ang mga dating, the former things, o isaalang-alang man ang mga bagay na una. Pangalawa, next. Next. Narito, sabi ng Panginoon, behold, see, tingnan mo, narito ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Wow! Amen? Hindi ba ninyo ito nalalaman? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Ito ang pangako ng Diyos sa year 2015. Sabi niya, tignan mo. Sabi niya, discern. Gusto mo ba itong malaman? Gusto mong malaman kung ano ang gagawin ng Panginoon sa year 2015? Kaya ka nandito dahil dinala ka dito ng Panginoon. Yung iba sa inyo matagal nang hindi nag-a-attend. Pero dinala kayo ng Panginoon dito sa araw na ito. Alam nyo ba na sa Diyos ay walang aksidente? Siya ang nagdala ng paa ninyo sa lugar na ito para mapakinggan nyo ito. Yung iba sa inyo, wala nang pag-asa. Yung iba sa inyo, tingin ninyo sa buhay, walang kaibahan yung buhay Kristiyano sa hindi Kristiyano. Paikot-ikot, paikot-ikot. Bakit? Hindi natin nakikita ang ginagawa ng Diyos. At ngayong 2015, merong dakilang bagay na gagawin ang Diyos na nais ko na ipahayag sa inyo ngayon sapagkat ayaw kong ma-miss ninyo ito. Pagka na-miss ninyo ito, walang magiging pagbabago sa buhay nyo. Ang sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1, basahin natin basahin natin ang Bible natin. Amen? Yung iba sa atin, tamad-tamad magbasa ng Bible. Hallelujah! Sabi po, basahin nga, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Sabi sa English, in everything there is a season and a time for every purpose under heaven. We just entered into a new season. Bakit? Pumasok tayo sa isang bagong panahon. Bakit? May isang bagay na bago na dumating. Ano yun? 2015. Alam niyo ba na ang Panginoon ay Diyos siya ng mga layunin? Hindi siya bara-barabay na Diyos. Hindi aksidente na may nagyaya sa'yo dito sa Rema. Yan ay niloob ng Panginoon. Amen? May ang Diyos sa bawat panahon ay meron siyang itinakda. Amen? Walang bagay na ginagawa ng Diyos na aksidente. Walang hindi lengguwahe ng Kristiyano ang aksidente. Amen? Okay. Sabi niya doon sa Leviticus 23 verse 2, magsalita ka, ito ay utos ng Panginoon kay Moses. Amen? Nagsasalita siya kay Moses. Si Moses ang nagpalaya sa mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Moses is the greatest emancipator of all times, apart from Jesus. Amen? Sabi ng Panginoon sa kanya, na sinulat sa Leviticus, magsalita ka sa mga anak na, si Aaron yata ang sinabihan niya, kasi si Aaron ang high priest. Magsalita ka sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong ipahahayag bilang mga banal na pagpupulong. Tanong, ikaw ba ay anak ng Diyos? Ay, salamat sa Satanas. Yung iba, kaninong anak kayo? Kay Satanas. Tanong ulit, kayo ba ay anak ng Diyos? Okay. Israelita ba kayo? Sa dugo, hindi kayo Israelita. Sa pananampalataya, tayong lahat ay Israelita. Dahil tayo ay nanampalataya at kumabit kay Jesus na Hudyo.
Amen? Sabi sa Galatians 6:16, Galatians 6:16, ipakita mo, we are the Israel of God. Amen? So, sabi niya, kung sinabi ng Panginoon, magsalita ka sa mga anak ni Israel. So, ngayong oras na ito, ako ang propeta ng Diyos sa Rema, ako ang inutusan ng Panginoon na magsalita sa buhay mo. At kung tatanggapin mo ang salitang ito, makikita mo ang wonders, ang himala na gagawin ni God sa buhay mo mula ngayong araw na ito hanggang sa katapusan ng taon. Kaya huwag kayong magpaabala sa mga anak nyo, huwag kayong tumingin sa mga dumadating. This is between you and God. Amen. So, ano yung mga sabi niya? Ako ay nagtakda ng mga kapistahan sa Panginoon at inyong ihahayag bilang mga banal na pagpupulong. Nandito ba kayo ngayon sa banal na pagpupulong? Yes. At ang mga kapistahan na ito, ang isa sa mga kapistahan, meaning to say celebration, pinapagdiwang nila, ay ang tinatawag ng mga Hudyo na New Year's celebration. Ang tawag dito ay Rosh Hashanah. Oh, meron kayong bagong lengguwahe. Sabihin mo sa katabi mo, Rosh Hashanah. Ito ay Hudyo na salita. Sabihin mo ang kasatabi mo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Kaya pagka nakarinig kayo ngayon ng salitang Rosh Hashanah, ang ibig sabihin nito ay pagdiriwang ng bagong taon ng mga Hudyo. Parang nung New Year, buong mundo, nag-celebrate ang buong mundo ng New Year. Tama? Yung mga nasa New York, nagpaputok sila ng libo-libo, ang daming nagastos na paputok. Sa China, ang daming namatay. Amen? Revelry, bakit? May bagong dumating. At ang Panginoon, ang bagong taon ay kanyang itinakda sapagkat meron siyang gagawin para sa kanyang mga anak. Hindi niya sinabi magsalita ka sa mundo, hindi. Magsalita ka sa mga anak ko. Amen? At ang ginagawa nila dito, pinapatunog nila ang trumpeta. Ang tawag doon ay yung, alam nyo yung sungay ng ram, nakapaganyan-ganyan. Yun ang tawag doon ay shofar. At pagka yun ay tutunog, magsisimula na ang kanilang New Year's celebration. At alam ba ninyo, pagdating ng Panginoon, makakarinig tayo ng sa pagtunog ng trumpeta. Kaya, hihintayin natin ang pagtunog ng trumpeta. Dahil ang Panginoong Diyos, pagka pinupulong niya ang kanyang mga anak, merong tumutunog na trumpeta. Amen. At itong Rosh Hashanah, kung saan ito ang New Year celebration ng mga Hudyo, ay ito ang simula ng 10 araw na pag-aayuno at pagdarasal. Okay? So pagka nag-New Year celebration sila, hindi katulad natin, nagpapakabusog, nagpapakabundat, lechon dito, lechon dyan, hamon, pansit, spaghetti. Hindi ganon sila. Nag-aayuno sila. Uy, sino kaya dito ang nag-aayuno? 10 araw. At ito ay nagtatapos, yung 10 araw na yon sa tinatawag na Yom Kippur. Narinig na ba ninyo ang salitang Yom Kippur? Di ba holiday yon? Walang pasok pagka Yom Kippur. Di ba sa Pilipinas? Okay, ito ay pinapractice ng mga Muslim nating mga kapatid. Yom Kippur. Ano ang Yom Kippur? O sige, punta tayo sa kabila. Sabi mo Yom Kippur. O, nadagdag na naman ang kaalaman ninyo. Kaya ang mga taga-Rema, matatalino, di ba? O, hindi tayo ignorante dun sa mga Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ang Yom Kippur po ay ang pinakasagrado at taimtim na pag-aayuno ng mga Hudyo na ginagawa ng 10 araw mula sa araw ng Rosh Hashanah. Ito ay araw ng pagpapatawad. Sa Bible, mababasa ninyo, this is the Day of Atonement. Ito ang araw kung saan ipinapatawad ng Panginoon lahat ng mga kasalanan mo. Di ba? Ikaw ba napatawad lahat ang mga kasalanan nyo? Oy, isa lang ang nag-amen. Yes! Bakit? Kinuha lahat ni Jesus.
Kaya napatawad ka ng Diyos. Praise the Lord sa Panginoong Jesus. Amen? Ngayon, di ba nung New Year, nag-celebrate tayo? Ngayon, tuwing bagong taon, nagsasalita ang Diyos sa kanila kung ano ang dapat nilang asahan sa bagong taon. Kasi gusto ng Panginoon na i-lead sila sa mga bagay na gusto niyang gawin sa kanyang bayan. At alam na ba ninyo na sa kabutihan ng Diyos, laging mabubuting bagay ang gusto niyang gawin sa atin. Okay, ngayon tignan natin, kailan sila nag-celebrate ng New Year? Tignan natin, ha? Sa kalendaryo natin, tayo ay nag-celebrate ng New Year noong January 1, 2015. Di ba yun ang New Year? Oh, tayo ay pumasok sa taong 2015. Yan ay itinakdang panahon ni God. Amen? Kasi kung hindi tinakda yan ni Lord sa'yo, wala ka dito. Ang salitang itinakda came from the word, sa English, this is the word ordained. Ito, alam niyo ba niya ino-ordain? Ay, inordenahan siya. Pagka inordain ang isang tao, kinonfer. Sa English, it means set, tinalaga, establish, pinatatag, decreed, legalized. Amen? It was ordained, decreed, set, legalized, proclaimed, established. Yan ang ibig sabihin ng ordained. Ang year 2015 ay inordenahan ng Diyos na taon ng pagpapala. Amen? Malalaman ninyo mamaya kung ano. Ngayon, sa kalendaryo natin yan, ano ang kalendaryo natin? Gregorian. Ang kalendaryo natin, ang tawag doon ay Gregorian calendar. Yan yon. Pero sa Hudyo, iba ang kalendaryo nila. Ang kalendaryo ng Hudyo, ang year 2015 sa atin, sa kanila ay year 5775 or 5775. Nagsisimula sila sa after the death, the birth after the death of Jesus Christ. Okay. Ang kanilang New Year celebration ay nagsimula nung sunset. Sunset, paglubog ng araw. Nung paglubog ng araw ng September 24, 2014, kailan yon? Last year. Paglubog ng araw ng 24, kaya ang New Year nila, nasa-celebrate na nila ng 25. So, September 25, ang taong tawag nila dun sa buwan na yun ay Tisri. Tisri, it is a Canaanite name. Ang mga buwan kasi ng Hudyo ay kino-cover niya 2 araw. Kaya nga, ang Christmas, hindi December ipinanganak ang Panginoong Jesus. Most likely, March, April. Amen? So, September 25, 2014, magtatapos sa September 26, 2015. Okay. Tayo naman, nag-celebrate tayo noong January 1, 2015. Alam mo ang nangyari sa atin, pumasok tayo sa kanilang taon. Amen? Walang matutulog, ha? Walang matutulog. Pagka na mismo to, anda. Alam nyo, ang year 2015, hindi na muling mangyayari pa habang tayo ay nabubuhay. Meron pa bang 2015 na mangyayari sa tanang buhay mo? Meron pa bang year 5775 na aabutan ng Hudyo? Wala na. This is the only time. Don't miss it. Okay. Ngayon, so, next. Nung New Year ng mga Hudyo, 5775, pumasok tayo. Sa mga Hudyo, ang kanilang alphabet at ang mga numero nila, iisa ang kahulugan. Napakatipid ng kanilang alphabet. Okay? Ang taong 5775 ay nangungusap. Sapagkat sa Bible, ang numero 5, ang ibig sabihin ay biyaya. Sabi mo, grace. Okay, grace. At kung titignan natin ang pinasukan natin na taon, because we are the Israel of God in the Spirit, ay makikibahagi tayo, papasok tayo sa kanilang taon para lahat ng pangako ng kanila ng Diyos ay makamtan natin. So kung sinabi yan sa bayang Israel, kabilang ako diyan. Kabilang ka? Yes, angkinin mo. Amen.
So, ang numero 5 ay biyaya. Ang numero 5 ay nasa unahan. So, pagpasok natin ng taon, there is a grace going in. Amen? At sa huli ay biyaya uli. There is a grace going out. Wow! So, pumasok tayo ng 2015, padadalan tayo ng Panginoon ng katakot-takot at supernatural na biyaya na mananatili sa atin hanggang tayo ay lumabas ng 2015. Woo! Amen! Alam niyo kung ano ibig sabihin ng biyaya? Kakayahan ng Diyos sa'yo. Libre. Hindi mo pagtatrabahuan, hindi mo babayaran. Kusa niyang ibibigay sa'yo. Biyaya, favor, goodness. Ang ibig sabihin ng 5 is grace, biyaya, 3. Grace, biyaya, goodness, kabutihan, and favor. Magkakaroon ka ng pabor. Sa taong 2015, kung ito ay paniniwalaan mo, anuman ang mga bagay na papasukin mo, bibigyan ka ni God ng kakaibang biyaya. Papasok ka sa bagong negosyo. Glory! Pagpasok, paglabas mo, bibigyan ka ni God. At ang biyaya ay bibigyan ka ni Lord ng idea, connection, kapabilidad, anointing. Amen? Papasok ka sa bagong kontrata. Papasok ka sa bagong relasyon. Kung hindi ka pa nag-aasawa, ngayong taong ito, mag-asawa ka. Amen! Pero kailangan Kristiyano Pagka hindi Kristiyano, wala. Kasi hindi siya naniniwala. Di ba? Okay. So, pagka sinabing grace going in, you can move into anything that you want. And the Lord will supply you with the grace. Ano ba gusto mong gawin? Di ba? Gusto mo bang matagal mo nang gustong pumasok, bumili ng bahay at pumasok doon sa bagong bahay? Lord, gusto kong pumasok sa bagong kotse ko. Bigyan mo ko susi. Marami yan nagpa-dedicate ng kotse last New Year, no? Bagong bahay. Ano man ang pasukin mo? Ito ay pangako. At magkakaroon lamang ng kagan. Gusto mong mag-abroad? Papasok ka sa ibang trabaho? Okay. So there is a grace going in and a grace going out. Ang ibig sabihin ng grace going out is anuman mga bagay na hindi mabunga sa buhay mo. Relasyon na hindi gusto ng Diyos. Bibigyan ka ng Panginoon na iwanan niyang mga yan. There is a grace moving out. Amen. Ngayon, ang panahon, alisan mo yan. Masamang relasyon, unproductive na trabaho, unproductive na ginagawa mo, lumang kapamaraanan ng old ways of thinking, old ways of doing things, dormant na mga bagay, luma, yung mga pinto na luma, na dapat nang alisan mo na. Kasi ngayon ka bibigyan ng Panginoon ng ng biyaya, grace going in, grace going out. Hindi po ba napakaganda? Amen? Sabi mo, ang biyaya ay akin. At saka, nakita mo, doble 5. Nako naman, baka mamaya naman, tayaan ninyo ito ng huweteng. Loto. Mamaya mo, meron akong nararamdaman dito, may tatayaan niya ito Hindi ko kayo ina-encourage na tayaan, pero kung sakali tinayan at nanalo kayo, balato ko. Balato balato. Alam nyo, hindi naman masama sa Bible na magtaya ng mga ganun-ganon. Kaya lang, hindi namin kayo in-encourage kasi you are living by chance. Walang Kristiyano na nabubuhay ng tsansa lang. Katulad ng Panginoon Jesus, we are a people of purpose. We are a people of vision. Meron tayong mga pangitain, mga pangarap at paniniwalaan. Hindi tayo nabubuhay sa tsansa. Parang si Pastor Ayan, laging nananalo sa raffle. Yan. Diba? Last year, nanalo ng TV. Malaki, 40 inches. Ngayon, nanalo na naman ng TV. 52.
Lagi na lang. O, pahingi nga ng anointing. O, kayo, lahat kayo ngayon, mananalo sa raffle. Ngayong taong 20. Yung iba sa inyo, mananalo ng bahay at lupa. Hallelujah! Doble 5. Ibig sabihin, double portion of grace. Amen? Ngayon, kung tayo ay mga anak ng Diyos, magsimula na po tayong aralin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ay nakakunik o nakaakibat, nakakabit. Nakakabit ang biyaya sa karunungan. At ang karunungan, ang pinagmumulan lamang niyan ay salita ng Diyos. Walang taong marunong na hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Wala. Ang taong lahat ng mga invention sa mundo, nagmula sa mga anak ng Diyos. Amen? Kahit si Spielberg, yung doon sa sine, ang laki-laki, Hudyo yun, naniniwala sa Panginoon. Amen? Proverbs 8:35. Kawikaan, sapagkat ang nakakatagpo sa akin, basahin nyo naman, kanina pa akong umaga, sapagkat, sino yung akin? Karunungan. Sa Proverbs, ang nagsasalita dyan ay wisdom. Ay nakakatagpo ng buhay at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. I-claim ka ng claim ng Lord, 5775, akin yan. Di mo naman alam ang Biblia mo. If God will give you a promise, He will direct you how to get it. And the only map is the Word of God. Kung wala kang Word of God, wala kang mapa. Amen? Huwag kang maniwala dyan sa sarili mong isip. Isip biyayan kung i-compare mo sa isip ng Diyos. Amen? Ang taong nagmamalaki, hindi binibigyan ng Lord ng biyaya. Ngayon, pag-aralan mo ang mga buhay ng mga taong sobrang nakaranas ng apaw-apaw na biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, hindi lang double portion of grace ang nakuha nila, kundi quadruple. Abraham, sayin natin. Pag-aralan nyo ang buhay nila para matularan ninyo. Abraham, Genesis 13 verse 2. At si Abraham, basahin nyo. Ayun. At si Abraham ay napakayaman. Alam nyo ba si Abraham, nung umalis siya sa Ur, wala naman siyang pera. Kaya lang nagkaroon siya ng pabor sa Pharaoh. Dahil sa kanyang asawang si Sarah. At dahil doon, binigyan siya ng Pharaoh ng katakot-takot na pera. Amen? Pagka ba may nagbigay sa iyo ngayon ng $1 million, sasabihin mo ba hindi? Susunggaban ko. Amen? Favor yon, hindi mo pinagtrabahuan. Amen? Hindi lamang kay Abraham, ipinasa pa niya ang pabor. Alam niyo ba na ang pabor, pag nakikita ng mga anak ninyo nag-ooperate kayo sa pabor, sila din matututo na mag-operate sa favor. Ang kanyang anak na si Isaac, sige, basa. Teka, alam mo ba ang lupain na pinaghasikan ni Isaac? Tuyot. Walang kahit sinong naghahasik. Pero inutusan siya ng Panginoon na maghasik ka. Ano ang naging basihan ng paghahasik ni Isaac? Salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, maghasik ka. Anong ginawa niya? Sumunod. Sa taon ito ng pabor, kailangan sumunod ka kung ano ang salita ng Diyos. Kung hindi, mamimiss mo yung pabor. Okay? Sumunod siya sa salita ng Diyos. At siya ay naghasik sa lupaing iyon. At umani siya ng taong iyon ng makaisang daang ibayo. Wow! 100-fold. Kung piso, naging 100. Amen? Next, pinagpala siya ng Panginoon at naging mayaman ang lalaki. At patuloy na naging mayaman. Hanggang sa siya ay naging napakaya. Ang pabor ng Diyos, parang batis hindi napipigilan. Umaagos, yumaman siya. Nagpatuloy siyang yumaman. Hanggang sa siya ay naging
napakayaman. Alam ba ninyo yung susunod na verse dyan? Nainggit sa kanya ang mga Filisteo. Amen? Kung may pabor kayo sa Diyos, ang tawag doon ay uninterrupted prosperity. Amen? Lord, ang dami-dami na. 10 ng accountant ko, hindi ko pa rin mabilang ang pera ko. Amen! Ay, hindi kayo naniniwala. Yung mga excited, amen! Akin yan! Alam nyo, ang excited, may faith. Noong ako ay, kukwentuhan ko kayo pwede ba kayo hanggang alas 8 ng gabi? Noong ako ay bago pa lamang sa San Miguel, ako ay, nananampalataya ako na bibigyan ako ng San Miguel ng kotse. Alam niya ni Pastor Rey bibigyan ako ng San Miguel ng kotse. So gusto ko magkaroon ako ng sariling kotse kasi yung coaching din na drive ko, 2-door na Datsun, laging tumitirik. Hindi naman ako marunong magmekaniko tuwing tumitirik. Hilahin mo kotse ko dito, nasa EDSA ako. Ayoko na ng ganun, gusto ko bagong kotse. Anyway, isang araw, sabi ng Panginoon sa akin, magtanim ka. Itong lingkod ng Diyos na ito, alam mo si Pastor Henry, si El Shaddai, may sakit ang anak. Sabi ni Lord sa akin, bigyan mo ng pang-hospital yung anak niya. Ay, sus, karaka-raka kong binigyan, nagmamadali ako. Pastor. Alam mo, wala pa. Tapos, nung nagpipreach si Sister Pia, sabi niya, isa dito ay bibigyan ni Lord ng kotse. Yung talon ko, itong liit ko na to, sabi ko, akin yan. Akin! 1 buwan, may kotse ako. Honda Civic, ano nga yung kulay niya? Silver. Automatic. Amen? Bigay ni San Miguel. Bakit? Nung narinig ko yung sinabi ng propeta, akin yan. Walang ibang nakakuha. Ako lang ang nagkaroon ng kotse. Yung panahon na yon, matagal na yon. Ngayon, marunong na ako manampalataya. Hindi na lang yon ang mga bagay kong napapanampalatayanan kasi kilala ko ang Diyos ko. Amen? Paano ko nakilala ang Diyos? Sa salita. Huwag kayong a-absent sa service. Kahit walang ibibigay ang sagip. Alam nyo, isang araw next year kayo ang magbibigay. Amen? So, pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Okay. So, ngayon, tignan uli natin. 5, 7, 7, 5. Sino ang tatayo sa loto? Joke. Ba na yan? Okay? Nakita natin na merong 2 5. Pero meron silang inipit na 2 7. Wow! Amen? Ang numerong 7 ay numero ng Diyos. Sa taong ito, may biyaya tayo sa pagpasok, may biyaya tayo sa paglabas, pero sa gitna, nandoon si God. Amen? Amen? Brothers and sisters, ngayon, buhay tayo. Hindi na tayo magkakaroon ng isa pang taon na 57, 75. Amen! Ngayon lang yon. Itinakda yon ng Diyos. Ngayon lang yon. Kaya yung mga absent ngayon, waka nga. Amen? Okay. So, ano ang ibig sabihin ng numero 7? Doble 7. Oh, bingo. Doble 7. Ha? Tingnan natin, ano ang kahulugan ng doble 7? Ang unang kahulugan ay pagpapatunay at pagpapabilis. Sa Ingles ay confirmation and acceleration. Ano yung mga pangako ng Diyos na inangkin mo? Pinananampalatayanan mo. Halimbawa, may sakit ka, nanampalataya ka, pagagalingin ka ni God. May kailangan ka, sabi ni Lord, I am your lot and your portion. Lord, kailangan kong sarili kong bahay at lote.
Ngayong taong ito, patutunayan ni God ang salita niya sa iyo. Sabi niya sa Jeremiah 1:12, I am watching that my word is performed in your life. At hindi lang niya patutunayan. Patutunayan niya ng mabilis. Amen? Para bago matapos ang taon, dala-dala mo na. Amen? Naku, hindi excited tong grupo na to. Hallelujah! Pero mo, Lord, sinabi mo sa iyong salita, makakapag-asawa ako ng matangkad, gwapo, kulot ang buhok, kayumanggi, at higit sa lahat, Bisaya. Di ba? Yung ba ang pinanampalatayanan mo? Papabilisin yan ni God. Bukas may makikilala ka. Bisaya. Kaya lang, matigas ang dila. Tatawa si Brother Steve. Hallelujah. So confirmation and acceleration. Alam nyo, pag sinabi nating accelerate, nung nasa San Miguel ako, kumikita ako. Pero yung retirement pay ko, ng 20 years, sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng negosyo. Sabi ko, yes, basta mag-resign ka. Mag-retire ka na at mag-full-time ka sa ministry. Di ba? Parang kung titignan mo, lugi yata ako doon, Lord. Bibigyan ba ako ng ministry ng kasinlaki ng sweldo ko? Hindi naman nagbibigay ng ganun. Pero sabi ni God, ako ang magbibigay sa'yo. Amen? Kung si God ang nangako, malilimitahan ba? O sige, Lord, ibibigay ko sa'yo itong aking trabaho, binhi. Hindi ko tinignan yung trabaho ko sa San Miguel at yung sweldo ko nakawalan. Tinignan ko siya na binhi. Binhi ko, Lord. Alam nyo, yung retirement, yung ininvest ko doon sa binigay sa akin ni Lord na negosyo, wala pang 2 taon, kinita ko. Acceleration! Bakit? Nakarinig ako ng word. Amen? Kaya napakahalaga magpag-fellowship tayo sa Holy Spirit, saka sa salita. Ang Holy Spirit hindi mangungusap sa inyo na labas sa salita ng Diyos. Laging sa salita ng Diyos siya mangungusap. Pangalawang 7. Kasi yung iba sa inyo, hat ng tumaya. Ang pangalawang 7, ibig sabihin ay completeness and perfection. Pwede rin kabuuan o katapusan. Amen? At kaganapan, perfect. May mga bitin ba sa buhay mo? Hindi kumpleto. Gumaling ka nga, hindi naman kumpleto. Nagkabahay ka nga, wala namang bubong. Hindi. May bubong naman. Walang CR. Hindi kumpleto, di ba? Ngayong taong ito, bibigyan ka ni God kumpleto. May kotse ka nga. Wala namang aircon. Pagka nagdadrive ka, tagaktak ang pawis mo. Mula dito hanggang sa lahat ng singit mo. Tapos, ang bintana, kurtina. Hindi kumpleto. Di ba? Ngayong taong ito, kukumplitahin ni God. Oh. Nakatapos ka nga ng eskwela, hindi ka naman makapasa-pasa sa board. Ngayon, papasa ka sa board. Kukumplituhin niya ni God. Hallelujah! Di ba? Pangako yan ni Lord. Aangkinin mo ba? Tapos, perfection, kaganapan. Amen? Parang laging hindi kumpleto ang pagsasamahan namin sa pamilya. Kasi si ganito, wala. Si ganyan, wala. Kukumplituhin niya ni God. Kukumplituhin niya at gaganapin niya ang desire ng puso mo. Taong 2015. Sapagkat tayo ay pumasok sa pangako ng 5775 ng mga Hudyo. Okay. Kaakibat na pangako ng Diyos sa taong ito. Magkakaroon tayo ng kapahingahan. Amen? Alam nyo, ang napakabigat sa buhay ay kasalanan. Mabigat yun. Ngayong taon, bibigyan tayo ng Panginoon na makalaya sa mga kasalanan natin. Pangalawa, utang. Lalo na yung doon sa credit card. Oy, walang nag-amen.
Ang dami dating mga kapatiran na dahil sa credit card na lublob ng totoong todo-todo. Ngayong taong ito, brothers and sisters, bayad lahat utang mo. Amen? Paano, pastora? Manampalataya ka. Amen? Sa panahong ito, magiging busy ang mga anghel. Amen? Pwede nating utusan ng mga anghel. Magpadala ka, Panginoon, ng financial deliverer ko. Amen? Matagal na ako nakagapos sa kahirapan. Amen? Alam niyo kung bakit tayo nananatiling mahirap? Kasi tinotolerate natin ang utang. When you tolerate something, you cannot be set free from it. Pag tinotolerate mo ang kasalanan ng mga anak mo, hindi sila magbabago. Sapukin mo yan, paluin mo yan. Huwag yung kamay mo, ha? Kumuha ka ng pamalo na may verse. Spare the rod and spoil the child. Amen? So, ang magkakaroon tayo ng supernatural kasi hindi mo alam kung saan manggagaling. Amen? Pananampalatayaan mo ang Panginoong Diyos. So, magkakaroon ka ng mahimalang pagkabayad ng mga utang. Magkakaroon ka ng kalayaan sa kahirapan. Alam nyo kung saan nagmumula ang kahirapan? Sa isip. Dahil ang mga tao, poverty mentality ang unang aalisin ni Lord. Sobrang kuripot. Kasi pag hindi ka nagbigay, wala kang ipinunla, wala kang aanihin. Mag-ikapo ka. Wala. Hindi naman kailangan ng church ang ikapo ko. Hindi talaga kailangan ng church ang ikapo mo. Kailangan mo. Amen? Makikita mo ang poverty mentality ng mga tao, pumunta ka sa buffet. Ganyang kadami yung kinuha. Kala mo mauubusan. Amen? Ano pa? Magkakaroon tayo ng apaw-apaw na provision. Amen? Magpapadala ng tao nang magpo-provide sa atin. Malay mo, meron ka palang pamana, hindi mo alam. Galing sa lolo mo, biglang ibinigay sa'yo. Amen? Pang-apat, magkakaroon ng kagalingan ng ating katawan. Di ba ang bigat ng merong may sakit? Maintenance na lang ng gamot ngayong panahong ito, di ba napakamahal? May diabetes ka na, may high blood pressure ka pa, may uric acid ka pa, ay sus! Lahat na lang. Magkakaroon tayo ng kapahingahan ngayong taong ito. Pero, tingnan mo naman ang kinakain mo. Para puro ka naman taba ng baboy. Puro asin, puro Coca-Cola. Kailangan may pagbabago. Amen? Okay. At magkakaroon ng kagalingan ang mga bahay bata. Lahat ng baog na mga babae, ngayong taong ito magkakaanak. At ang magiging anak nila ay kambal. Doble 5, doble 7, kambal. Hallelujah! Oh, pagka sino yung gustong mga anak ngayon, kambal ang anak mo. Ang pangalan ng isa, 7, ang isa, 5. Amen? Di ba? Praise the Lord. Anyway, alam nyo po, alam nyo ano ang susi sa debt cancellation? Kasi ito ang madami tayong problema dito, utang. Alam niyo po, huwag niyo nang iuutang ang pista. Huwag niyo nang iuutang ang birthday. Bakit kailangan ninyong iutang ang birthday? Alam niyo ako, nung palibasa lumaki kaming mahirap, hindi ko alam ang birthday. Basta alam ko lang birthday ko, pero wala lang. Ngayon, ang mga bata, kung walang ice cream, walang loot bag, walang Jollibee, hindi birthday. Diba? Tapos ang mga magulang inuutang. Deuteronomy 15 verse 1. Sa katapusan ng bawat pitong, ito, pansinin ninyo ha, bago pala tayo pumunta dyan. O sige, sa katapusan, kasi 7 times 7 equals 49. Sa next na taon, 50 year of the Jubilee, pinapatawad lahat ang utang. At ang numero 7, ito po ay pundasyon ng salita ng Diyos. Dahil ito ang numero mismo ng Diyos. Amen? Numero ng Diyos ang 7. Ngayon, pagka sinabi niyang debt cancellation, ganito. Sa katapusan ng bawat 7 taon, ay magpapatawad ka ng iyong mga pautang. O meron ka na bang pautang na inabot na ng 7 taon? Ha? Pinautang mo, 7 taon na. Ay sabi ni Lord, patawarin mo na.
Meron ka din namang, umutang ka naman ng mas malaki, mapapatawad ka. Amen? Kung nangutang ka ng 1,000 piso, 7 years na, at may pinautang kang 1,000, 7 taon na, hindi mo pa nabayaran, ipatawad mo na yun, Lord. Pinapatawad ko na yung utang sa akin. Canceled ang debt. Canceled. Magugulat ka kasi yung utang mong 50,000 sa credit card, biglang may magbabayad. Di ba? Sabi niya, sa katapusan ng bawat 7 taon, ay magpapatawad ka ng iyong mga pautang. Ito ang paraan ng pagpapatawad. Bawat nagpapautang ay magpapatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Huwag niyang sisingilin. Yun, maliwanag. After 7 years, huwag mo nang sisingilin. Ako naman, kung 7 years na, kalimutan ko na yun. Di ba? Huwag niyang sisingilin iyon sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid, sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay ipinahahayag. Amen? Pagka nagpatawad ka ng utang, kahit maliit, patatawarin ang malalaking utang mo. At pwedeng hindi lamang sa bagay na pinansyal. Meron kang pinatay na tao nung hindi ka pa mananampalataya. Kasi drug addict ka. Papatawarin ka. It's in the physical and in the spirit. Amen? At ang healing na dadalhin ng Panginoon sa atin, hindi lamang sa personal, kundi sa buong sambahayan natin. Halimbawa, nagkakagulo kayo sa inyong angkan. Pagdating ng 2015, pagbabati-batiin kayo ng Panginoon. At kung meron kayong mga lupain na tuyot, hindi ninyo napapakinabangan, ngayong 2015, pagpapalain ng Panginoon yung lupa na yan. Amen? Maaaring hindi nyo sakahin. Pero biglang nagpatayo ang gobyerno ng napalaking highway. At naglagay doon ang ayala ng napakalaking commercial center. All of a sudden, yung lupa mo na hindi mo na pinapansin, tumaas na ang presyo. Alam mo ba yon? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga himala. Amen? So, yan po ang ating gagawin. Okay. Kaakibat po, excited ba kayo sa gagawin ni God? Yung iba sa inyo, parang hindi naman kapanipaniwala si Pastora. Pues, ito pong salita na yon ay para sa may malaking puso na kayang tanggapin at paniwalaan. Ano ang sabi ng Bible? Sabi niya, for by your heart you believe. Hindi ka mananampalataya sa isip. Sa puso ka mananampalataya. What can your heart believe? Yun ang point. Kung ako kayo at kapos na kapos ako, hindi naman mahal manampalataya. Libre. Di ba? Kasi ang nakataya ay salita ng Diyos, ang karakter ng Diyos ang nakataya. Amen. Okay. Isa sa mga pinaka-exciting, so sabi natin sa taong ito, pupuspusin tayo ng biyaya. Pagpasok pa lamang sa taon, hanggang sa buong taon, hanggang sa paglabas natin sa taon, at sa kalagitnaan ng taon, kasi ang 2-7 ay nasa gitna ng 2-5, tama? Magpapadala ang Panginoon ng fresh anointing. Magpapaihip siya ng sariwang kapahayagan, sariwang pagkasi for creativity. Magiging malikhain tayo. Makakaisip tayo ng mga bagong ideya, bagong disenyo, bagong produkto, bagong musika, bagong sayaw, bagong mga disenyo ng mga damit. Para saan? Para ito ay ating mapakinabangan upang magkaroon tayo ng competitive edge sa mundo, sapagkat ang Diyos, inihahanda niya tayo na kunin ang kayamanan ng mundo, dadalhin niya sa atin. Amen. Kung walang creativity, bakit yumaman si Bill Gates? Creativity. Bagong idea, bagong solusyon, bagong pamamaraan. Amen? Sa taong ito, makakalika tayo ng bagong musika, bagong sayaw, bagong disenyo. Amen?
Praise the Lord. Kung ikaw ay nasa kantin, kung ikaw kung anong negosyo mo, magkakaroon ka ng innovation. Amen. Na hindi yan malalaman ng kukumpetensya mo sapagkat meron kang wisdom nang gagaling kay God. Amen. Pero kung ako ikaw, hindi ko nahihintayin ang kalagitnaan ng taon. Because God is timeless. Ngayon ko na gusto, Lord. Amen. Ako lang excited. Kanina nga nagkukwentuhan kami. Noon pa, nihanda ko pa lang tong message na ito. Si Brother Ton, ang dami-dami niyang naiisip. Si Pas, ang lagi niyang inaano, maghanap ka ng ganito, Pas, maghanap ka ng ganito, Pas, magninegosyo tayo ng ganito, tutulungan natin ang mga kapatiran natin sa church, magkaroon ng trabaho. Sabi ko, bakit kaya? Bigla na lang nagkaroon ng maraming idea tong tao na to. Naalala ko, ito nga pala ang ipipreach ko ngayon. Isang espiritu kami. Amen? Okay. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Nagagawin ng Panginoong ito. So, ihanda natin ang ating sarili. Amen? Ito ay para sa mga handa. Ito ay para sa nais lumakad ng kasama ang Diyos. Hindi ka pwedeng bigyan ng Panginoon ng wisdom tapos nandun ka kung saan-saan. Hindi ka magamit ng Panginoon. Bakit ibibigay ng Panginoon? Ito ang tinatawag na glory. Bakit kanya gagamitin? Sapagkat gusto ng Panginoon makumpleto ang sambahayan mo, ang mga mahal mo sa buhay, madala mo, dahil malapit na siyang dumating. Amen? At ito ang isang pinakamagandang gagawin ng Panginoon itong taong ito. Makinig kayo mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan dito sa Rema, lagi lang kayong nasa background. Puro mga babae ang, di ba? Naalala niyo yung Christmas service? Nangusap ang Panginoon sa akin? This year, 2015, is the year of the men in Rema. Tama? Tama. Ito ang salita ng Diyos. Sa taong 2015, ititindig ng Panginoon ang mga kalalakihan ng Diyos. Amen? Sa English, the men of God will arise. Amen? So tayong mga kalalakihan, ihanda natin ang ating sarili. Alam niyo po, maraming mga kalalakihan ang iniisip, ano papakain ko sa pamilya ko? Lunes, kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala ka sa sarili mo. Mamamatay ka, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo na-enjoy yung pribilehyo na maggamit ka ng Panginoon for eternal purposes. Hindi ka lang dito buhay. Pag namatay tayo at hinubad natin itong katawang lupa na ito, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Anong ipinunla mo? Sabi sa Bible, ay sabi ng survey, kung ang anak sa isang sambahayan ang unang makakilala sa Diyos, katulad ng mga sagip eskwela, ang tsansa na ma-born again at makakilala ang kanyang buong sambahayan ay 20% lang. Bata anak ang nakakilala. Pero, kung ang babae ang makakilala sa Panginoon, asawang babae, katulad ko, ako ang unang nakakilala sa Panginoon, 50% ang tsansa na buong sambahayan ay makakakilala sa Diyos. Nung nakakilala ako, sumunod yung 2 anak ko. Ang huling-huli namin na kumbinsi ay yung asawa ko. Kasi ang mga lalaki, macho. Diba? Wala akong pakialam sa praise the Lord. Praise the Lord. Ako ay lalaki. Pero alam nyo ba na sa Bible, marami doon, ang mga lalaki, kung hindi ka Kristiyano, kahit ikaw ay mayaman, kaya ikaw ay Soriano, o Juanco, hindi ka kilala ng Diyos. Pero ikaw ang kanyang lingkod, sasabihin ng Panginoon, my man of God. Iba yung kilala ka ng Diyos at iba yung kilala ka ng tao. So what kung kilala ka ng tao kung hindi ka kilala ng Diyos? Doon na ako sa kilala ako ng Diyos. Amen? Kung ang lalaki, ang head of the family, ang makakakilala, alam nyo ba nakatakot-takot na panalangin ang pinapanalangin namin para ang mga lalaki ay maborn again? Kung ang mga lalaki maborn again, wala tayong problema sa hiwalay-hiwalay, pambababae, pag-aalak, sugal dito, sugal dyan, wala. Ang mga bata, hindi sila magiging orphan spirit. Amen? Pag ang lalaki ang nakakilala sa Panginoon,
80 hanggang 100% ang chance na makakakilala ang buong sambahayan. Sapagkat ang ama ng tahanan ang magdadala sa kanyang pamilya sa Panginoon. Amen? At sa taong ito, maraming mga lalaki ng church. Hindi natin sinasabi yung mga nasa labas, kayo ngayon na nandito, titindig kayo, tatanggapin ninyo, at tatayuan ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Gusto ba ninyo yon mga kababaihan? Amen. Ang mga kalalakihan, gusto nyo? O, konti. Mga kababaihan, gusto nyo? Amen. Mga anak, gusto nyo? Amen. Mga tatay? Dalahin ko na kausapin kayo ng Panginoon. 7 klaseng lalaki ang gustong itayo ni God. Ngayon, habang pinipreach ko ito, mga kalalakihan, kapain nyo sa puso nyo. Ano sa inyo? Ako ba ay ito? Ako ba ay ito? Amen. Okay, unang klase ng lalaki, kalalakihan na itatayo ng Diyos. Number 1, the Moseses. Itatayo ng Panginoon ang mga, sino si Moses? He is the greatest emancipator of all times. Siya ang nagpala, he is a godly, God-fearing leader. Sabi sa Tagalog, siya ay makadiyos ang kanyang pamiminuno. Alam nyo, kung ang makadiyos na tao ang maminuno sa iglesia at sa buong bansa, wala tayong problema ng korupsyon. Amen? Yan ang mga gustong itayo ng Diyos. Amen? Maging pinuno kayo na makadiyos. Pangalawa, the Lord would like to raise up, number 2, the Davids. Sino si David? He is the beloved man after God's own heart. Si David ay mangingibig ng Diyos. Siya yung worshiper ni God. Siya yung nagsulat ng lahat ng halos karamihan ng awit sa Psalm. Siya yung nakakita ng kagandahan ng Panginoon, yung kanyang kabanalan. Siya yung lover. He is a lover of God. Kaya sobra din siyang pinagpala ng Panginoon. We need men worshipers in this church. Hindi lang yung worship team. Tignan mo nga yung mga kumakanta, ilan ang lalaki. Kanina. Aba, mas maganda siguro kung puro lalaki yan. Diba? Amen. So, sabi ng Panginoon, for so David, the man of God, had commanded. Kilala siya ng Panginoon, that is my man. That is my man of God. He is my woman of God. Praise the Lord. Amen. Pangatlong lalaki na ititindig ng Panginoon, the Samuels. Kilala niyo si Samuel? Yung anak ni Hannah na hindi siya magkaanak-anak, baog siya. Nanghingi siya ng anak sa Panginoon at nung ano nga yung nawin, ang sa Ingles, sa Tagalog? Nawin ang bata. Hindi na nagdododo. Nung nawin ang bata, dinala niya sa templo. Ibinigay niya si Samuel na maglingkod sa kanya. He is highly respected as he speak the truth. Ito yung mga kalalakihan na sobra ang respeto ng mga tao sa kanila dahil ang mga sinasabi lamang nila ay puro katotohanan. Kailangan natin ng mga ganong lalaki. Hindi yung mga lalaki na mahal kita. Pero mahal pa niya yung isa, mahal pa niya yung isa, mahal pa. Sinungaling. Hindi yun ang gusto ni God. Maglilingkod ako sa Diyos. Pero maya-maya wala na. Alam niyo si Samuel, wala siyang salita na nalaglag sa lupa. Lahat ay hinawakan ng Diyos. Lahat, ibig sabihin, lahat ng sinabi niya nagkaroon ng kaganapan sapagkat itong lahat ng salita niya ay totoo. Kailangan natin ng mga lalaking ganito sa Rema. Yes! Amen? Amen! 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 Pang-apat, we need the Shemaiahs. Sino si Shemaiah? Kaya nga kailangan pag-aralan niyo ang Biblia. Si Shemaiah is a prophet. Ang kanyang boses ay nagdadala ng pagkakaisa at nagbi-bridge ng mga gap. Amen? Shemaiah is a peacemaker.
Kung may mga pagkabahabahagi siya yung nag-aano sa kanila, nag-unify. Kailangan natin ng mga lalaking ganyan. Amen? Mga kalalakihan, saan kayo doon? Are you a Moses? A David? A Samuel? A Shemaiah? Are you a peacemaker? Pang-lima na klase ng lalaki na kailangan ng Diyos. The Elijahs. Nakalimutan ko inilagay dyan. Elijah walked in purity. Napakadalisay ng kanyang buhay. That's the reason why sa salita, sa isip, sa gawa, dalisay ang buhay ni Elijah. Kaya naman, grabe ang kanyang kapangyarihan na gumawa ng himala. Amen? He operated in power, signs, and wonders. Pastora, baka hindi ko kaya. Sapat, apaw-apaw ang biyaya ni God ngayong taong ito. Amen? Okay. Number 6, we also need the Elishas. Elisha is a trainee or a protege. A protege, meaning to say disciple. He is a wise disciple who discerns and picks up dormant mantles. Mantles are anointing. Si Elisha, nakita niya yung anointing ni Elijah na hindi niya ginagamit. Naaninaw niya yun. Kailangan natin ng mga kalalakihan na maaaninaw nila ang mga anointing na hindi ginagamit. At yun ay willing silang pulutin at ilagay. Sino nakakalam dito sa inyo yung kwento ni Elisha? Na kahit saan pumunta si Elijah, sinusundan-sundan niya kasi gusto niya yung anointing ni Elijah. Tapos ang gusto niya, sabi niya, Elijah, gusto ko yung anointing mo. Ang gusto ko niyan ay double portion. Sabi ni Elijah sa kanya, imposible ang hinihingi mo. Doble ng kapangyarihan na meron ako. Pero yun ang dinidesire ni Elisha. Amen? Sabi ni Elijah sa kanya, kung makita mo ako pagka iniakyat ako ng Diyos, sabi niya, mapapasayo ang aking anointing, ang aking mantle. At nung kinuha nga ng Panginoon si Elijah sa isang karwahe na apoy, amen, nakasakay si Elijah sa karwahe na apoy, kinukuha ng Panginoon, pupunta sa langit. Sabing ganun ni Elisha, my Lord, my Lord! Kasi baka makalimutan mo yung mantle. Ang mantle ay parang jacket. Ano ang ginawa ni Elijah? Hinubad niya ang kanyang mantle at itinapon niya kay Elisha. Anong ginawa ni Elisha? Pinulot niya at inilagay niya, isinuot niya. Malaki. Malaki. Kung baga si Brother Noel, ang jacket niya ganito. Ang pumulot ay ako. O, di ba, hindi mo na ako makita. Sabi ni Elisha, malaki, hindi kasya sa akin. Ano ang ginawa ni Elisha? Ni-repair? Hindi. Pinalaki niya ang sarili niya. So, maaring kayong mga kalalakihan, iniisip nyo, hindi ko kayang maglingkod sa Rema. High class yung mga tao doon. Mayayaman sila. Marunong sila. Ako wala pa akong high school graduate. Kapatid, pagka pinulot mo yung mantle na yan, palalaking ka ni God. Amen? Si Smith Wigglesworth, nung tinawag ng Diyos, no read, no write. Ang nababasa lamang niya ay Biblia. Kaya pagka may pumasok, si Pastor Samral, yung founder ng COP, Cathedral of Praise, dumating sa bahay niya, may daladalang dyaryo. Hindi siya nagbabasa ng kahit anong paman dahil hindi niya kayang basahin. Sabi ni Smith Wigglesworth, pwede kang pumasok sa bahay ko kung iiwanan mo yung junk na daladala mo. Ano yung junk na daladala niya? Newspaper. Bakit? Binigyan siya ng abilidad ng Panginoon na basahin lamang ang kanyang salita. The God we serve is a God of the impossible. This year, the year 5775 is the year of miracles, signs, and wonders. Nais mo bang sumakay? Yes. Say yes to God. Yes. Say yes to God. Yes. Amen? Pangpitong kalalakihan na gustong itayo ng Panginoon. Pangpito, yung mga Igdalaya.
Sa inyo, sino na ang nakabasa sa Bible kay Igdalaya? Wala na. Kasi, magbasa tayo ng Bible. Sabi po doon sa Jeremiah 35:5, and I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hanan, the son of Igdalaya, a man of God. Si Igdalaya, siya ay tao na kilala saan? Lumakad siya in great strength and might of the Holy Spirit and the Word. Kakaiba ang pagkilos ng banal na Espiritu at ang salita sa Kanya. Amen? Alam nyo, 5:7-7-5. Ito ang itinakda ng Panginoon na patutunayan niya ang Kanyang salita ay totoo at makapangyarihan. Sa mga mananampalataya, alam po nyo, sa mga mananampalataya, those who will say yes to God, you will undergo a purifying process. Huwag kayong matakot. Sapagkat sabi po doon sa Revelation, the 7 angels and the 7 churches, as you go through the process, alam nyo po ang pagpupurify, pati isip. Minsan may mga mali tayong paniniwala tungkol sa Diyos. But as we read the Bible, the Lord will renew our mind. Ipupurify niya ang ating mga isip, ang ating mga desire, ang ating mga passions, ang ating mga priorities, ang magiging priority natin si God. At pagka ibinigay natin kay God ang ating buong buhay, magkakaroon siya ng kalayaan na gamitin tayo para sa Kanyang purposes. Amen. Amen. Alam nyo, dalangin ko na hindi masayang ang mga salitang ito. Na ito ay maglanding sa mga puso na may pananampalataya. I-meditate ninyo, pag nilayan ninyo ang mga salitang ito hanggang sa ito ay mabuhay sa inyong puso. Sabi nga ng Ingles, meditate this word until they resonate and vibrate in your heart. Kumbaga sa Tagalog, pag nilayan ninyo ito hanggang ito ay mabuhay, lumaki, at tumaginting sa inyong puso. Once na tumaginting sa inyong puso, rema yan. And you will never be the same again. The year 5775 or 2015 is a unique, once-in-a-lifetime year. Huwag mong i-miss ito. Amen. Amen. Sabihin mo, year 5775 is my year. Ang taong 2015 ay taon ko. Pasasaganayin ako ni Lord. Palalayain ako ni Lord. Itatayo ako at ititindig ni Lord. Maglilingkod ako sa Panginoon. Sa taong 2015, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Naniniwala po kayo? Only those who believe, yun lamang pong nanampalataya ang makikinabang. Amen? So tayo po ay manalangin, taas natin ang ating mga kanang kamay. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Dalayan ko ang mga salitang ito, Panginoon, ay tanggapin namin at panampalatayanan namin, O God. Salamat po sa gagawin mo sa taong 2015. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang mga kalalakihan. Nais kong ipanalangin kayong mga kalalakihan. Lahat ng mga kalalakihan, pwede po ba kayong lumapit dito sa altar? Ide-dedicate ko kayo sa Panginoon. Yung iba sa inyo, sa puso ninyo, ano ba, Lord, paano mo ba ako gustong gamitin? Gusto mo ba akong katulad ni Moses, ni David, ni Samuel, ni Shebaiah, ni Elijah, ni Elisha, ni Igdalaya? Yung iba sa inyo, Lord, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin. Ang alam ko lang, sa oras na ito, lumalapit ako sa trono ng iyong biyaya. Kausapin mo ako. Ang pwede lang siniguro ninyong gamin ay
Lalapit lang kayo sa Panginoon. Come on, huwag ninyong sayangin mga kalalakihan. Come on, kung kayo ay mga kalalakihan. Roboshit Katarama. I pray that the Holy Spirit will speak to you today. Dito po, lahat kayo dito. Dito. Lahat po ng kalalakihan. Pastor Ryan, ilihans mo sila dyan sa likod. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Huwag muna kayo. Huwag muna. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We call forth the men. Tinatawagan namin ang lahat ng mga kalalakihan mula sa silangan, kanluran, from the east, the west, the north, and the south. Lord, this is their time and their season. Hallelujah. Tas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Aming Diyos, tunghayan mo po ang mga kalalakihan sa iglesyang ito. Hindi po aksidente na dinala mo sila sa aming iglesia. Sa oras na ito, O Diyos, buksan mo ang kanilang mga espiritual na pakinig, na marinig kanila, O God. Dalangin ko na mag-raise up ka, magtindig ka ng mga Moses, na may makadiyos na pamiminuno, mga David, na mangingibig mo, O Diyos, nasasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Mga Samuel, mga kagalang-galang na magpapahayag ng iyong salita. Mga Shemaya, mga peacemakers, Panginoon, bridge builders. Mag-raise up ka ng mga Elijah, those who will operate in power, in the power of the Holy Spirit, who will live pure for you. Mag-raise up ka, Panginoon, ng mga Elisha, nakaka-discern, tumatanggap ng mga dormant, mga hindi ginagamit na mga anointing. Mag-raise up ka, O God, ng Igdalaya. Kayo na nasa worship team, panampalatayanan din ninyo ito, ha? Nandito ang Panginoon kung kayo ay mga kalalakihan. Titindig kayo ng Panginoon. Lord, dalangin ko kung sino man sila sa oras na ito. Iniaalay ko sila sa iyo. I dedicate them, O God, for your service. Let their lives, hayaan mo na ang kanilang mga buhay ay maging kalwalhatian sa iyo, O God. Lord, tinatawagan namin na tayuan nila ang kanilang mga panawagan. Mga priest, protectors, at provider ng kanilang sambahayan. Lord, bibigyan mo sila ng kakaabang abilidad na maglikha, maghanap buhay. At Lord, bubuksan mo ang mga durungawan ng langit upang sila ay magkaroon ng opportunity na kumita ng malaking pera sa negosyo, sa trabaho, kahit saan man. Nananampalataya kami sa biyaya mo sa kanilang pagpasok sa mga bagong bagay sa taong ito. Sasamahan mo sila hanggang sila ay lumabas sa pagkatapos ng taong ito, O God. Marami pong salamat sa iyo. Have your way. Have your way, Holy Spirit. Have your way. Inaanyayahan ko ang mga leaders, communion, kunin natin, seselyuhan natin ng communion ang mga ito. At ito po, yung pagbibigay natin ng mga simbolo ng tinapay at alak, nais kong kayong mga kalalakihan ang magbigay. Amen? Brother Noel, Brother June, Brother Manny, Brother Interino, ikaw Steve, nais ko na pumila kayo dito at kayo ang magbigay. Ito po ay, alam niyo po ang simbolo ng tinapay. This is the bread of life. Ibig sabihin, mula ngayon, kayo ang magpapakain sa inyong pamilya ng physical at spiritual na food. Dito muna kayo lahat sa harap, tumayo kayo sa... At, alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng wine sa Bible? Pleasure. Amen? Kayo ang magbibigay ng pleasure, kasaganaan, mga mabubuting bagay sa inyong pamilya. Amen? Brother Noel, hawakan mo itong isang ito. Sino sa inyo? Brother po, kayo po. June. Brother Manny. Brother Interino. Yung tinapay, nasa na mga tinapay natin?
Ikaw. Ngayon, sino pa? Bigyan mo si ano. Sino pa yung mga ano natin dito? Bro, ikaw. Hallelujah. So, ikaw halika dito, ano, Pastor Ray. Pastor Ray, halika. Noli, hindi, kakanta kayo. Okay. Mula ngayon, gawin natin ito na symbolic. Amen? Humarap kayo sa kongregasyon. Hallelujah. Ito ay day ng, meron pa ba tayo? Bigyan mo ang worship team. Akin na yan, Ray. Akin na yan. Jesse, ikaw ang mag-ano nito, humawak nito. Okay. Ngayon, ito ay symbolic. Amen? Mula ngayon, pagpapalain kayo ng Panginoon ng magagandang hanap buhay. Hindi lamang, alam nyo, ang protection sa pamilya. May gawa ninyo ng bahay na safe ang mga sambayan nyo. Amen? Mabigyan ninyo sila ng pleasure and delight. Hindi yung isang kahig, isang tuka. Ang kalooban ng Panginoon, masaganang buhay sa ating mga pamilya. And as you dispense those elements, we will believe, God, that this will only just be the beginning. Amen? Stand up to your calling. At i-allow ninyo ang Panginoon na hubugin kayo. Amen? Amen? So tayo po ay umawit. Sige po, kayo mga kayo ang unang kumuha ng communion elements. Huwag nyo munang kainin, dalhin ninyo sa upuan ninyo. Para yung iba namang tao sa kongregasyon makapunta. Amen? Praise the Lord. Sige po, mag-worship tayo sa Panginoon. Love held me closely and set me free, carried my weakness to Calvary. Jesus Redeemer, you call me friend. Love so amazing, love till love held me closely and set me free, carried my weakness to Calvary. Jesus Redeemer, you call me friend. Love so amazing, love till the end. Love so amazing, love so divine, to call you master, to call you mine. When my heart was broken, you mended me. Love so amazing, your love for me. Oh, 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 Jesus Redeemer, you call me friend. Love so amazing, love till the end. Love so amazing, love so divine, to call you master,
Hallelujah. Aming Diyos, hindi namin malirip ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa mga kalalakihan na tumanggap, Panginoon, ng iyong hamon sa kanilang mga buhay. Ang pag-ibig mo ang magsusustena sa kanila, O God. At paniniwalaan namin ang mayamang biyaya mo sa kanila, sa kanilang sambahayan, sa lahat ng anak mo sa iglesyang ito, O God. As we partake of this communion, sa aming pakikibahagi sa banal na hapunan na ito, O God, siniselyuhan namin lahat ng mga pangako na yan. Sa amin na yan, Panginoon. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, nananampalataya kami kung kami ay binibigyan mo ng direksyon, binibigyan mo din kami ng strategy at instruction. At salamat po sa mga susunod na mga araw. Patuloy mo na ipahayag sa amin kung paano magkakaroon ng kaganapan lahat ng mga dakilang plano mo sa aming buhay. Salamat po sa iyo, O Diyos at Lord, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, alam namin kami ay nagtagumpay lang. Amen? Matthew 26:26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yon. Ibinigay niya sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Kainin po natin. Pagkatapos, dinampot niya ang kopa. Taas po natin ang kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang grace ng biyaya ay tipan sa atin ng Panginoon. Hindi niya pwedeng habagin ito. Amen? Sa mga nananampalataya. Sabi niya, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling iminom nito, nakasalo ninyo sa karihan ng aking Ama. Inumin po natin ito. Aming Diyos, marami pong salamat. Ang simbolo ng ininom namin na ubas ay simbolo ng iyong dugo. At Lord, sinelyuhan mo na nga ang mga pangakong ito sa aming buhay. At lahat ng tangka ng kaaway na agawin ang mga salitang ito ay hindi magagawa at hindi siya magtatagumpay sa aming buhay. Marami pong salamat sa iyo. Inaangkin namin ang mga pangako mo. At Lord, excited kami sa mga itatayo mo na makalalakihan sa aming iglesia. Purihin ka, Ama, itong aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen!